Has he committed? Kita po ninyo, nakita niyo medyo talagang paling na paling dito si Pilato, di ba? Paling na paling siya kay Jesus Christ. Halos encourage niya yung mga tao. Itong ano ninyo, itong boto ninyo. Itong piliin ninyo. Nung pinili nila ito, ang tanong ngayon ni Pilato, ano ba kayo? Bakit pinipili niyo ito? Ito matino ito. Ito na patunayang mamamatay tayo is a murderer. Ito mabait. Why? Ba't ganyan na naging reaction ninyo? Naging ano nyo, no? Ang naging choice ninyo. And ask Pilate. But they shouted all the louder, crucify him. Di na siya sinagot ng mga tao. Ang mga tao, lalo na lang nagsigawan. Tako yan sa krus. Di ba, minsan pagka pinanonood natin, galit na galit tayo sa mga tao, no? Amen? Naku, ayaw nyo sumagot, ha? Ayan, gagalit tayo dyan. Ako rin galit na galit dyan. Okay, pero tingnan po natin mga kapatid ko. Bakit kaya ang malaking tanong dito, yung tanong dito ni Pilato Bakit? Bakit ang pinili ninyo si Barrabas at hindi si Kristo? Instead of Jesus the Christ, you choose Jesus Barabbas. Bakit? Alam po ninyo, meron kasi dalawang grupo dyan. Ang unang grupo dyan, yung grupo ng mga high priest at saka ng mga elder. Ito yung mga taong definitely they don't want to submit the authority under the authority of our Lord Jesus Christ. They do not want to follow Jesus. Amen? Definitely, itong mga taong to ayaw nila kay Jesus Christ. Kiray nila si Jesus Christ. Pero merong pangalawang grupo ng mga tao rito na sumama dito sa grupong ito para i-crucify ang ating Panginoong Jesus. At magtataka kayo, ito yung mga tao na kahapon lamang, just yesterday, si Jesus Christ po ay nakasakay sa asno. Sila yung pare-parehong mga tao na sumisigaw na, Hosanna! Nagpapalaspas. Kaya meron tayong araw ng palaspas. Okay? Kahapon lang yun. Yes, definitely, kahapon lang. Kinahaponan lang yun. Kinabukasan, iba na sinisigaw nila. Nung unang kahapon ang sinisigaw nila, Hosanna to the Son of David! Ay nasigaw nila, may tadala pa silang palaspas. At nilalagay pa nila sa daanan ni Jesus Christ ang palaspas. Hosanna! Ibig sabihin yan, okay, purihin ang anak at makapangyarihang Diyos. Purihin ang hari at makapangyarihang Diyos. Yun ibig sabihin nun. Okay? The Son of David kasi sapagkat ito yung ang tagapagligtas at ang hari ng Israel. Ang Mesaya ay manggagaling sa binhi ni David, kaya the Son of David. Yun ang ibig sabihin nun. Ang sigaw nila ganon. Purihin ang hari, ang anak ng Diyos. Hosanna! Pero tingnan po ninyo suddenly, ang sigaw nila ngayon, kahapon lang yun ha. Sigaw nila ngayon, crucify him! Hindi ba yung nagtataka? Bakit nagkaganon? Alam niyo po kung bakit? Because they got disappointed. They were disappointed. Bakit? Sapagkat ang tingin nila, ang akala nila kahapon, si Jesus Christ habang nakasakay sa asno at pinupuri rin ng maraming mga tao at papasok doon sa templo, ang tingin nila kay Jesus Christ is not just a political leader na magsasalba sa kanila mula sa pagkakaalipin mula sa pagkakaalipin nila sa Roman Empire. Kung di ang tingin nila kay Jesus Christ is really the King sent from above, who has enough power para magbigay ng malaking pag-asa sa buhay nila. Pero ngayong nakita nila si Jesus Christ, nung iharap sa kanila, is a picture of weakness. A picture of humility. Hindi kumikibo. Inaakusahan ng mga tao, minumura, inaalipusta, nakaganon. People got disappointed. No, hindi ito yung hinahanap namin. Kinikilala namin Diyos. Hindi, nagkamali kami. They got disappointed. That's why they shouted, crucify him. Now listen to this. Ilang mga tao rito, ilang beses na ba tayong na-disappoint kay Lord? Have you been disappointed with God?
I know I am. Disappointed, maraming pagkakataon po disappointed ako kay Lord. Kasi mihingi ako sa marami akong hinihiling sa kanyang mga bagay na hindi niya sinasagot sa paraan na gusto kong sagutin niya. I'm disappointed. May mga inaasahan ako kay Lord na akala ko gagawin niya dahil anak na niya ako pero hindi niya ginagawa. Are you the same? Amen. Many times we get disappointed with God, right? Amen. Ang akala ko, Lord, ganito. Ang akala ko, sabi mo, ang buhay ng Kristiyano masayang tunay. Akala ko ba, Lord, ang sabi mo, okay, pagka ako anak mo, hindi na ako magkakaroon ng problema, tutulungan. Pero bakit kung kailan ako nakakilala, kung kailan ko inumpisang ibigay ang buhay ko sa iyo, Panginoon, parang nagkakagulugulong ang mga anak ko, ang pamilya ko, parang nagkakaroon ng problema, naging masasakitin ako. Nandiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Yung trabaho ko biglang naghima. Okay, nakakailang beses na akong naubusan ng pera. Yung negosyo ko bumagsak. Andyan ba kayo? Have you been disappointed with the Lord? Alam po ninyo mga kapatid ko, gusto ko maunawaan po natin na ganito rin yung mga tao sa panahon ng ating Panginoon Jesus. They thought Jesus Christ was it. He is the Son of God. Pero nung nakita nila, hindi ito. Sapagkat nakita nila that Jesus Christ was a picture of witness. Sabi niya ganun, kamali kami. And they said, crucify Him. Alam po ninyo, maraming mga panahon sa panahon natin ganito. Okay? Na instead, di ba, pagka tayo ay nabibigo, nadidisappoint tayo sa mga bagay na inaasahan natin sa ating Panginoon. Anong ginagawa ng maraming mga tao? Lalo na yung mga anak ng Diyos. Di ba, pagka disappointed tayo, anong ginagawa natin? Diskarte ko na, Lord. Kasi hindi ko na inaasahan yung sagot mo. Parang hindi yan ang inaasahan kong isasagot mo sa akin eh. Parang ang layo eh. Andyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Parang hindi yan eh. You got disappointed. At pagka nadidisappoint ang tao, dumidiskarte ka na ng sarili mong diskarte. Nagdi-decide ka na ng sarili mong diskarte. Kahit na alam mo na ang gagawin mong desisyon ay ayaw ng Diyos at kasalanan sa Diyos. Now, hindi mo sinasabing crucify Jesus. Hindi mo sinasabing diretso na crucify Him. Pero if you will decide such thing na alam mong hindi ka looban ng Panginoon, in other words, you're saying, Lord, crucify yourself. Okay? Mabuti pa yung diyan ka na lang, dito na ako sa akin. Iyon na iyo, akin na akin. Hiwalay na tayo. Ganun po yung mga taong nandito. Minsan nagagalit tayo sa kanila because they got disappointed. Sinasabi na crucify Him. Sobra naman itong mga taong to. Pero maraming mga tao sa panahon natin ito, hindi niya sinasabi ng ganon. But they are saying it in different terms. Magawa tayo ng mga bagay na sarili nating diskarte. Bahala na. Kasi Lord, disappointed ako eh. Pasensya ka na. Okay? Desisyon ko na ang gagawin ko. Hindi na yung desisyon mo. Mga anak ng Diyos, gusto kong isipin natin ngayon. Alam natin yung istorya, pero medyo lumalalim tayo sa istoryang ito. Kamusta ka na bilang isang anak ng Diyos? Pagka nadidisappoint ka, anong ginagawa mo? Pinipili mo ba si Barabas? O nananatili ka kay Jesucristo in spite of your disappointment? Alam po ninyo sa buhay ko, katulad na sinabi ko sa inyo, maraming pagkakataon ako po ay na-disappoint.